Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos at ngayong araw ay susuriin natin ang paksang 5 na katagong pagkain sa inyong kusina na palihim na nagpapataas ng blood sugar. Isang minutong pagwawalang bahala sa ating hapagkainan. Isang subo ng pagkaing akala natin ay inosente ay sapat na para magpataas ng inyong blood sugar sa mapanganib na antas. Lagpas 15,016 mmol nang hindi ninyo namamalayan. Ano po ang epekto nito? Hindi lamang ito simpleng pagkapagod, mga tito at tita. Ito ay ang mga gabing walang tulog dahil sa pabalik-balik na pag-ihi, ang paningin na unti-unting lumalabo na parang may nakaharang na hamog at ang mga paa at kamay na laging namamanhid at tila tinutusok-tusok ng mga langgam. At ang pinaka-nakakatakot, napakalaki ng panganib na humarap sa stroke o acute kidney failure sa gitna ng gabi. Ngunit huwag po kayong masyadong mag-alala. Ang solusyon minsan ay wala sa mga mamahaling gamot o komplikadong paggamot sa ospital, kundi nasa pagtukoy at pag-alis ng 5 palihim na kaaway na nagtatago mismo sa inyong mga kusina. Ang maliit na sikreto rito ay palitan lamang ang mga ito ng mas masusustansyang alternatibo. Kusa at banayad na bababa ang inyong blood sugar at mananatiling matatag mula umaga hanggang gabi habang busog pa rin ang inyong tiyan at hindi pinapahirapan ng matinding gutom. Pinapaalalahanan ko po kayo na kumuha ng notebook at panulat para itala ito agad dahil napakahalaga ng mga susunod kong sasabihin. Siguro pagdating dito, nagtatanong na kayo kung paano ba ang tamang gawin. Maligayang pagbabalik po sa aking channel. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa paggabay sa mga pasyenteng lampas 50 anyos sa kanilang mahirap na laban sa sakit na diabetes. Noong nakaraang linggo, may dumating sa aking klinika na isang pasyente, si Mang Jose, 62 anyos, na may type 2 diabetes at napakaingat sa kanyang kinakain. Pumasok si Mang Jose sa klinika na mukhang lupaypay. Kwento niya, Doc Althea, hirap na po ako. Ilang buwan na akong hindi kumakain ng puting kanin. Sa umaga, kumakain na lang ako ng kaunting magaan na pagkain para hindi malipasan ng gutom. Pero kaninang umaga nang mag-check ako, pumalo pa rin sa 18 ang blood sugar ko. Hinang-hina ang katawan ko, nanginginig ang mga kamay at paa ko, at hindi ko man lang mahawakan ang diaryo. Pagkarinig ko nito, inisa-isa kong tinanong kung ano ang mga kinain niya. Doon ko natuklasan na ang magaan na pagkain na tinutukoy ni Mang Jose ay ang mismong salarin na labis na sumisira sa kanyang lapay pancreas. Sa mas malalim na pagsusuri mula sa kwento ni Mang Jose, napansin ko na maraming mga nakatatanda ang may maling akala sa pagkakaiba ng kumain ng kaunti at kumain ng tama. Kung kumukonti ang kinakain mo pero puro naman mabilis maging asukal ang ipinapasok mo sa katawan, hindi gagaling ang sakit mo kundi mas lalala pa araw-araw. Isang maikling paalala bago tayo pumunta sa detalye. Huwag hayaang ang kakulangan sa kaalaman ang lalong magpahirap sa inyong katawan. Kung nakikita ninyong kapaki-pakinabang at katulad ng inyong sitwasyon ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi palampasin ang mga kaalamang nakakaligtas ng buhay. Mamaya, ibabahagi ko kung ano mismong pagkain ang kinain ni Mang Jose para maiwasan ninyo ito. Ang nakakagulat na katotohanan na gusto kong ibunyag ngayon ay hindi lahat ng matamis sa dila ay nagpapataas ng blood sugar. Napakaraming matabang na pagkain, walang lasa, o minsan ay maalat pa, ang nagsisilbing time bomb sa katawan ng taong may diabetes. Para madaling maintindihan batay sa siyensya, mayroon tayong tinatawag na glycemic index o GI. Ang mga pagkaing may mataas na GI, pagbaba pa lang sa tiyan, ay agad-agad nang nadudurog at nagiging glucose na mabilis pa sa kidlat na pumapasok sa dugo. Sa puntong ito, ang inyong lapay, na parang isang luma at pagod na makina, ay kailangang piliting pigain ang huling lakas nito para maglabas ng insulin upang mapababa ang biglaang pagtaas ng asukal. Pansinin po ninyo ang text sa baba ng screen. Mabilis na blood sugar, maraming insulin. Ang praktikal na tip ni Doc Althea ay bago ninyo subuan ang inyong sarili, huminto muna ng 1 segundo at itanong, mabilis ba o mabagal tunawin ang pagkaing ito? Mabubusog ba ako rito ng matagal? Kung ang sagot ay mabilis tunawin at nakakagutom agad, ibaba na ninyo iyan. Sinasabi ko po sa inyo, marami ang gumagawa ng malaking pagkakamaling ito araw-araw nang hindi nila namamalayan. Akala nila ay nagda-diet sila ng tama. Ang unang pagkain, na isa rin sa pinakamadalas na pagkakamali nating mga Pilipino, mula sa syudad hanggang sa probinsya, ay ang mga kakaning malagkit tulad ng suman, biko, at ang sobrang kininis na puting kanin, white rice. Alam na alam ko po,
Ang ugali nating kumain ng kakanin o isang sandok na bahaw sa umaga ay nakatanim na sa ating kultura sa Pilipinas sa maraming henerasyon. Ang kakanin ay malagkit, ang kanin ay mabango, at kapag ninuya mo ng matagal ay manamis-namis. Kapag kumain ka ng isang suman sa umaga, pakiramdam mo ay busog na busog ka, panatag kang pumasok sa trabaho o mag-ehersisyo hanggang tanghali nang hindi natatakot magutom. Pero mga tito at tita, sa likod ng pakiramdam na busog, ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng katawan? Ang malagkit na bigas ay may napakataas na glycemic index, umaabot sa mahigit 70, minsan higit pa. Kapag kinain ninyo ito, lalo na kapag walang laman ang tiyan sa umaga, ang asukal sa inyong dugo ay bibilis pataas na parang rocket. Dahil dito, lalapot ang dugo dahil sa sobrang asukal, kaya mapipilitan ang puso na mag-pump ng mas malakas para makapagpadala ng dugo sa buong katawan. Kung uulit-ulitin ito araw-araw, buwan-buwan, magdudulot ito ng pagbuo ng mga plaque, mabara, sa mga ugat ng dugo. Ito ay isang napakadelikadong komplikasyon na maaaring humantong sa malalang sakit sa puso. Ang solusyon dito ay hindi mahirap. Hinding-hindi po kayo dapat magutom na magdudulot ng pagbagsak ng blood sugar. Sa halip, unti-unti tayong lumipat sa paggamit ng brown rice, red rice o whole grain oats. Bibigyan ko kayo ng eksaktong sukat para madali ninyong sundin. Gumamit lamang ng 50,070 gramo ng brown rice, lutuin itong malambot kasama ng 150,200 ml na maligamgam na tubig, at pinakamainam itong kainin sa golden hour sa umaga, mula 6:30 hanggang 7:30 a.m. Siguro may magtatanong, kung ganyan kaunti ang kakainin ko, saan ako kukuha ng lakas para magtrabaho sa bahay, Doc? Ang ikalawang pagkain na palihim na nagpapataas ng blood sugar, na hindi inaasahan ng maraming pasyenteng may diabetes dahil akala nila ay magaan sa tiyan at madaling tunawin, ay ang mga puting noodles tulad ng pansit bihon, mami, o lomi na may sabaw. Gawin po natin itong paghahambing. Sa paningin, ang isang mangkok ng mami ay parang mas maraming sabaw at kaunting noodles kaysa sa isang platong kanin, kaya iniisip ng marami na mas mababa ito sa carbohydrates. Ngunit ang totoo, kabaligtaran ito. Ang mga puting noodles tulad ng bihon at mami ay dumaan sa matinding paggiling, pagbabad, at pagpapaputi bago naging malambot na noodles. Ang lahat ng hibla fiber at mahahalagang nutrisyon nito ay tinanggal na. Kumpara sa pagmuya ng isang pinakuluang kamote na puno ng fiber, ang mabilis na paghigop ng noodles ay nagiging sanhi para hindi na halos magtrabaho o gumalaw ang tiyan. Ang pinong carbohydrates, refined carbs na iyon, ay agad mako-convert sa asukal at didiretso sa dugo sa isang iglap. Kung titingnan natin ang pangmatagalang benepisyo sa kalusugan, kung naghahanap pa rin kayo ng mainit na sabaw sa umaga, ipinapayo ko na palitan ito ng shirataki noodles, brown rice noodles o mga veggie noodles. Kapag pumasok sa tiyan, ang fiber mula sa brown rice ay hahalo sa tubig at bubuo ng natural na gel na magpoprotekta sa inyong sikmura. Ang gel na ito ay naglalabas ng asukal ng paunti-unti at napakabanayad sa dugo na tumutulong para hindi ma-overwork ang inyong lapay. Hinihikayat ko kayong ngayong weekend, subukan ninyong magluto ng brown rice noodles na may kaunting giniling na laman. 2 oras pagkatapos kumain, kunin ninyo ang inyong glucometer, i-check ang blood sugar ninyo at magugulat kayo sa resulta. Habang nakikinig kayo, baka napapaisip kayo, may ganyan din ba akong nakagawian? Ngayon, sabay-sabay nating hahanapin ang mga simpleng pagbabago na magdudulot ng malaking epekto. Manatili po kayo hanggang dulo ng video na ito para hindi ninyo palampasin ang anumang maliit na tips para maprotektahan ang inyong kalusugan. Susunod ay ang ikatlong pagkain. Gusto kong magtanong ng mabilisan, isipin po ninyo kung ginagawa ninyo ito. Mahilig ba kayong mag-juice ng prutas, fruit juice, para mas lumakas ang katawan at makakuha ng vitamins? Pustako, maraming tumatango ngayon. Ang sariwang prutas ay isang magandang biyaya mula sa kalikasan. Pero hayaan ninyong ipaliwanag ko ng maayos. Ang pag-inom ng fruit juice ay isang nakagawiang palihim na sumisira sa atay at lapay ng mga may diabetes. Bakit po? Kapag inilagay natin ang isang mansanas o ilang piraso ng dalandan sa juicer, sinasadyang itinatapon natin ang pinakamahalagang bahagi. Ang pinakamagandang filter ng kalikasan ang sapal na puno ng fiber. Ang fiber na ito ay parang isang lambat na nagpoprotekta, pinipigilan ng asukal at unti-unting inilalabas ito sa dugo. Kapag itinapon ninyo ang lambat na iyon, ang malinaw at masarap na juice na inyong iinumin ay puro tubig na lang nasiksik sa purong fructose, asukal.
Ipinapakita ng mga siyentipikong pag-aaral na ang pag-inom ng isang baso ng fruit juice nang mabilisan ay katumbas ng pagpasok ng 3 hanggang 4 na kutsarita ng asukal sa atay ng sabay-sabay. Kapag hindi na kayanan ng atay na iproseso ang napakaraming fructose na ito, gagawin niya itong taba, fat, na nagdudulot ng fatty liver at lalong nagpapalala sa inyong insulin resistance. Ang praktikal na tip ni Doc Althea ay hugutin sa saksakan at itabi na ninyo ang inyong juicer, mga tito at tita. Kainin ng buo ang prutas at nguyain itong mabuti. At may isang bagay pa na madalas hindi nababanggit. Hindi lahat ng prutas ay mabuti. Piliin po ninyo ang mga prutas na hindi masyadong matamis at mayaman sa vitamin C tulad ng bayabas, suha o green apple. Susunod, itong ika-4 na pagkain ang mismong nagdala kay Mang Jose yung pasyenteng kinuwento ko sa simula ng video sa emergency room, mga diet biscuits at sugar-free snacks. Isang malaking tanong na nakakalito sa marami ay, bakit kahit nakasulat na sa balot ang malaking sugar-free o walang asukal, kapag kinain ay tumataas pa rin ang blood sugar ng sobra? Naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. Nakakapagod mag-diet dahil sa sakit. At minsan, gusto lang nating kumain ng masarap at malutong, kaya bumibili kayo sa supermarket ng mga biskwit na ito para meriendahin. Pero ito ay isang malaking panlilin lang. Totoo namang gumagamit ang mga manufacturer ng artificial sweeteners imbes na puting asukal. Pero nakakalimutan ninyo na ang pangunahing sangkap ng biskwit na iyon ay ang pinong harina refined white flour. Kapag bumaba ang harinang ito sa tiyan, agad itong magiging glucose parang kumain din kayo ng isang platong puting kanin. Kaya ang harina sa tiyan ay nagiging asukal din. Iyan po ang siyentipikong katotohanan. Ang pinakamagandang solusyon kung kayo ay gutom sa merienda, imbes na magbukas ng dekahong biskwit, kumuha ng isang dakot na mani, almonds o walnuts o kaya gumawa ng unsweetened nut milk. Ang magandang taba, healthy fats mula sa nuts ay magpapabusog sa inyo ng matagal habang pinapanatiling normal ang inyong blood sugar. Sinasabi ko ito para makita ninyo na napakaraming patibong na nakapaligid sa taong may diabetes. Ang kumain ng kaunti ay hindi sapat. Mamaya, ipapangako ko, ituturo ko ng mas detalyado kung paano pagsamahin ang mga ligtas na pagkain. At ngayon, pumunta tayo sa ika-5 pagkain na isang napakatinding palihim na kaaway ng mga may diabetes. Ito ay ang mga dried fruits, pinatuyong prutas, at mga minatamis na prutas candied fruits, tulad ng dried mangoes at kundol. Iniisip pa rin ng marami at pinag-uusapan na ang dried fruits ay galing din sa sariwang prutas. Kaya okay lang siguro na kumain ng kaunti kasabay ng pag-inom ng kape o tsaa sa hapon. Pero makinig po kayong mabuti sa nakakagulat na medical data na ito. Sa 100 gramo ng sariwang ubas, mayroon lamang itong humigit kumulang 15 gramo ng natural na asukal. Pero ang parehong 100 gramo ng ubas na iyon, kapag pinatuyo at naging pasas, ang asukal sa loob nito ay aabot sa halos 60 gramo. Ibig sabihin, tumaas ito ng 4 na beses. Ang dahilan ng malaking pagbabagong ito ay dahil ang pagpapatuyo sa mataas na temperatura ay kumukuha ng lahat ng tubig, kaya naiipon at lumalapot ang lahat, ginagawa ang isang malusog na prutas na maging isang napakatamis na candy. Ang tanging solusyon para sa meriendang ito ay tuluyan itong iwasan. Lakasan ninyo ang inyong loob, tumayo at linisin ninyo ang inyong refrigerator o ang lalagyan ng merienda sa sala ngayon din. Ang kapalit ng sakripisyong ito ay napakalaki. Pagkalipas lamang ng ilang araw na mahigpit na pag-iwas dito, mawawala ang nararamdaman ninyong matinding pagkauhaw at panunuyo ng lalamunan sa gabi. At matatapos na rin ang nakakapagod na paggising para umihi dahil sa mataas na blood sugar. Taos-puso ko kayong hinihikayat na kumilos ngayon para sa sarili ninyong kalusugan. Huwag kayong mag-alala, mamaya sasabihin ko ng detalyado kung sino-sino ang dapat lalong mag-ingat. Magbibigay ako ng mas malalim na medical assessment para malaman ninyo. Hindi lahat ng nagkakamali sa pagkain ay may parehong reaksyon. Kapag sinuri natin sa katawan ng mga nakatatanda, ang diabetes ay bihira mag-isa. Madalas itong may kasamang iba pang mapanganib na sakit. Gagawa ako ng isang madaling tandaang gabay batay sa inyong mga sakit. May 3 grupo ng tao na dapat tuluyang umiwas sa puting kanin. Tinapay at matatamis, mga taong may high cholesterol, mga may high blood pressure, at lalo na ang mga may stage 2 kidney failure pataas. Kasama nito ang 2 babala na dapat kayong tumigil agad sa pagkain nang walang kontrol kapag biglang lumabo ang inyong paningin at kapag nakaramdam kayo ng pangingimi o pagtusok-tusok sa mga dulo ng daliri sa kamay at paa.
At isang sitwasyon na obligadong magpakonsulta sa doktor agad. Kapag ang fasting blood sugar sa umaga ay lumagpas sa 8.0 millimol, L ng 3 magkakasunod na araw. Ang pinakamagandang solusyon para sa grupong ito ay walang iba kundi ang paglalagay ng mahigpit na disiplina sa bawat hapagkainan. Ang benepisyo nito ay mapoprotektahan ang mga maliliit na ugat sa mata at hindi masisira ang mga filter sa inyong kidney. Ang mga ugaling ito ay napakagandi para sa mga may diabetes, hypertension at sakit sa buto o kasukasuan. Sa mga kabilang sa grupong ito, pakiusap, tandaan ninyong mabuti ito. Ngayon, maupo kayo at pakinggan ang susunod na mahalagang bahagi. Kahit na iwasan na ang 5 mapanganib na pagkain, may isa pang madalas maging pagkakamali kapag busog na. Iyon ay ang pag-iwan ng kutsara at tinidor at paghiga agad sa sofa para manood ng TV o matulog. Ang epekto ng ugaling ito ay babagal ang paggalaw ng inyong bituka, maiipon ang pagkain at hindi matutunaw ng maayos na magiging dahilan para palihim na tumaas ang blood sugar sa hapon o gabi. Ang tamang gawin dito ay sundin ang seasonal checklist na madalas kong inihahabilin sa aking mga pasyente. Kapag maulan o malamig ang panahon, piliing kumain ng maiinit na sabaw at gumalaw ng kaunti. Kapag matinding tag-init naman dito sa Pilipinas, dagdagan ang mga gulay para lumamig ang katawan. Pagkatapos kumain, maglinis ng bahay o maglakad-lakad ng 20 na minuto. Para naman sa hapunan, siguraduhin kumain bago 7 ng gabi at hinding-hindi dapat mag-midnight snack. Ang maliit na tip para magawa ito ay yayain ang mga kapamilya, anak o apo na maglakad-lakad ng magaan sa labas ng bahay pagkatapos kumain. Gayunpaman, may isa akong mahalagang babala. Huwag kayong mag-ehersisyo ng matindi o tumakbo hanggang sa pawisan ng husto pagkatapos kumain. Makakasama ito sa sikmura ninyo at tataas ang panganib ng acid reflux. Pero baka may magtanong, Doc Althea, dahil nagda-diet na ako ng mahigpit, pwede ko na bang itigil ang mga gamot ko? Dito po, may ipagtatapat ako mula sa kaibuturan ng puso ko bilang isang doktor na maraming taon na sa serbisyo. Maraming pasyente na pumupunta sa klinika ko ang masayang nagbabalita, Doc Althea. Sobrang higpit na ng diet ko at parang normal na ang blood sugar ko, kaya itinigil ko na ng kusa ang gamot ko sa diabetes sa bahay. Hindi ko na kailangang uminom. Pagkarinig ko nito, laging kumakabog ang dibdib ko sa takot. Gusto kong sirain agad ang napakadelikadong kaisipang ito ng mga pasyente ko. Kung susuriin ang realidad ng sakit, ang tamang dieta ay isang napakatibay na pundasyon ng bahay. Pero ang mga gamot mula sa doktor o ang mga turok ng insulin ang mga mismong haligi na pumapasan sa buong bahay na iyon. Habang tayo ay tumatanda at ang ating lapay ay humihina at napapagod na, hinding-hindi kayo pwedeng umasa lang sa diet para kontrolin ang sakit. Ipapaskil ko sa screen ang malalaking letra bilang isang mahalagang paalala. Ang DIET ay hindi pamalit sa gamot ng doktor. Kahit gaano pa kaganda at katama ang inyong kinakain, ang patakaran para mabuhay ay ang pag-inom ng gamot sa tamang oras, sa tamang dosage, at ang regular na pag-check-up. Ipinapangako ko, tanging kapag pinagsama ninyo ang dalawang bagay na ito, doon lamang kayo hahaba ang buhay at mamumuhay ng malusog at masaya kasama ang inyong mga anak at apo. Ang mga Hapones ay kumakain hanggang 80% busog lang at humahaba ang buhay nila, samantalang tayo ay umuubos ng 3 tasang kanin parang baliktad, di ba? Ngayon, sabay nating unawain kung bakit kailangan nating bilangin at baguhin kahit ang pinakamaliit na nakasanayan natin. At iyan po, ang haba rin ng pinag-usapan natin sa video na ito ngayon. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay, bukas ng umaga paggising ninyo, saan kayo mag-uumpisang magbago? Ang pinakamagandang solusyon ay ibuod natin ang 5 palihim na kaaway na dapat tanggalin agad. Numero 1. Mga kakanin, malagkit at kininis na puting kanin at noodles. Numero 2, ang pag-inom ng fruit juice na inalisan ng fiber. Numero 3, mga diet na biskuit at industrial na matatamis. Numero 4, mga dried fruits at candied fruits na puno ng asukal tulad ng dried mangoes. Numero 5, ang ugaling paghiga agad sa sofa pagkatapos kumain. Ang agarang epekto kung hindi ninyo susundin ang mga payong ito ay ang paglapit ng mga mapanganib na komplikasyon. Kakatok ito sa pinto ninyo, kung hindi ngayon, sa susunod na araw. Ang pinaka-praktikal na tip ngayon ay, bukas ng umaga, bitbitin ninyo ang inyong basket sa palengke, bumili ng brown rice, at magdagdag ng walnuts o almonds para laging may nakahanda sa bahay kapag nagutom kayo. Isang huling babala mula sa akin.
Huwag bigla ang baguhin ang lahat dahil masyashock at manghihina ang inyong katawan. Sa halip, bawasan ng unti-unti araw-araw para makapag-adjust ang katawan ninyo. Sa imang pagkaing ito, alin po ang sa tingin ninyo ay pinakamadaling iwasan para sa inyo? I-comment po ninyo ang numero. Ang laban sa diabetes, kung iisipin ninyo, ay parang isang mahabang teleserye. Nagsisimula ito sa unang hawak ninyo ng laboratory results na may halong takot. Pagkatapos, darating ang mga climax kung kailan nagwawala ang blood sugar, kapag may masarap na pagkain sa hapag pero hindi ninyo makain, at sa mga gabing hindi makatulog sa takot sa komplikasyon. Pero mga tito at tita, ang solusyon at ang happy ending ay palaging nakasalalay sa inyong pagtitiyaga at tamang kaalaman araw-araw. Ang video na ito ay ginawa ko ng buong puso, mula mismo sa mga karanasan ko sa aking klinika. Kung nakita ninyo ang inyong sarili o ang inyong pamilya sa kwentong ito, isipin po ninyong ito ay isang maliit na misyon. I-share ninyo agad ang video na ito sa mga kakilala ninyong may high blood, diabetes, o sakit sa buto sa inyong barangay. O ipadala sa group chat ng senior citizens para malaman ng lahat kung paano ito iwasan. Ang isang simpleng pag-share ninyo, minsan, ay kayang magligtas ng buhay ng inyong kapitbahay mula sa stroke. Paalam po at magkita-kita tayo sa susunod na video. Hangad ko na laging maging positibo ang inyong pananaw, mapayapa, at magkaroon ng napakalusog na pangangatawan.